buting gawa, nakatindig ang kanilang kaligtasan, hindi sa ginawa ni Kristo. Na ano ibig sabihin? Pinananaligan nila ang kanilang mga gawang mabuti o pagsunod sa kautusan ng Diyos na batayan ng kanilang ugnayan sa Diyos. Hindi sa pananalig sa tinapos na ginawa ni Kristo sa krus. Sinabi nga kasi sa Efeso 2:8-9, hanggang ito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo, hindi nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang mapagmalaki ang sinuman. Napansinin natin na kung saan nakasalalay ang kaligtasan ng isang believer. Ito daw ay biyaya ng Diyos, unmerited favor. You don't work for it, you don't pay it, you don't earn it. No? Binigay kusa ng Diyos yan sa biyaya niya. So, sa ginawa ni Kristo, nakatindig ang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan ng tao. Bakit pa ipinadala si Kristo kung sa iyo rin naman pala magagaling na ang batayan? No? Sa mabuti mong gawa o sa pagsunod mo. Maliwanag na sinabi na hindi galing sa tao. Hindi nakasalalay sa ginawa ng tao ang kaligtasan niya. Ang pananalig niya sa natapos na gawa ni Kristo, yun ang batayan. Now, sino ba kasi ang pinako sa krus? Yung mabuti mong ginawa o si Yeso Kristo? Yung bang pagsunod mo sa kautusan o si Kristo? Nanalig ka ba sa iyong sariling magpapakabait o sa iyong relihiyon o kung sa ano pa man o kay Kristo? Dahil si Kristo nga ang pinako sa krus at siya ang may gawa ng ating kaligtasan, kaya permanente nang ibinigay ang banal na Espiritu sa pananahan sa puso ng nananalig sa Kanya. Mga kababayan, ang stand po ng pastor ng Baptist na ito ay tama naman. Nabasa po niya ang Efeso 2:8-9. Ang talatang ito, mga kababayan, ay napakaraming mga religions, pastors, magkakaiba po yan. Lagi po nilang tinatalakay yan. Subalit sa dinami-dami ng aking sinuri, pinanood, ay wala po akong nakita na nagbibigay ng tama tungkol sa bagay na hindi ayon sa mga gawa. Ang dami na pong debate ang aking napanood